Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Naisip kong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Baka sakaling kahit papaano kapulutan ng aral ng kapwa ko padre de pamilya. Mga lalaking magiging ama pa lang at ang mga bagong maging ama, ngunit ayaw humarap sa responsibilidad. Hindi nila nakikita ang biyayang dumating sa buhay nila. Itago mo po ako sa pangalang Jose, may asawa at mga anak. Katatapos ko lang na makipaghiwalay sa girlfriend ko dahil sa mga bagay-bagay na hindi namin kayang ayusin na. Yung mga pagkakaiba na hindi na kayang hilutin, kaya nagdesisyon kaming dalawa na putulin ng tuluyan ang aming ugnayan. Dahil dito, single, walang syota, malungkot, naghahanap ako ng relasyon. Noon nagtagpo ang landas namin ni Cindy, nirito ito sa akin ng isa kong kaibigan. Tito Makoy, si Cindy okay naman, ngunit kung sasabihin nating kursonada o kaya gustong gusto ko siya, yung tipong siya na ang ibabahay ko, hindi siya ganoon, Tito Makoy. Ngunit dahil nga sa wala akong girlfriend, pumasok sa isipan kong, sige na nga, kesa naman sa walang love life. Yan, Tito Makoy, ang naisip ko. Kaya hindi gaanong intense ang relasyon naming dalawa, kasi nga kung siseryosohin, wala sa isip kong seryosohin ang aming relasyon. Ganoon pa man, Tito Makoy, paminsan-minsan lumalabas kaming dalawa hanggang sa nakakagawa kami ng pribadong bagay na gawain ng magkasintahan. Kahit pa sinasabi kong ang pakikipagrelasyon ko kay Cindy ay hindi dibdiban at palipas lang ito ng lungkot, ngunit hindi rin namin naiiwasang makagawa ng pribadong bagay. Ngunit Tito Makoy, sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagdalang tao itong si Cindy. Merong sisihang naganap. Sinisisi ko si Cindy, Tito Makoy, kasi meron kaming kasunduan na kung hindi siya safe, kailangang walang maganap sa amin. Kailangang hindi siya pumayag sa pangungulit ko. Dahil sa sisihang ito, Tito Makoy, nag-away kami ni Cindy. Sa sobrang galit niya sa akin, ang kapal naman ng mukha mo. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Nakalimutan mo nang inaaway mo pa ako nung ayaw ko sana. Ngunit, huwag kang mag-alala, Jose. Hindi kita pipilitin. Sabihin mo lang kung ayaw mo, hindi ako mamimilit ng tao. Huwag ka lang aasa na pag sinilang ko ang batang ito, makikilala ka niya. Hindi mo siya makikita, hindi ka niya makikilala. Ito, Tito Makoy, ang galit na wika sa akin ni Cindy. Naglaylo nga kaming dalawa habang nasa pagbubuntis si Cindy. Hindi kami nagkikita at hindi kami nag-uusap. Ngunit Tito Makoy, hindi rin napanindigan ni Cindy ang kanyang mga sinabi sa akin noon. Nung araw kasi na isinilang ang kanyang dinadala, nag-ingay din ito sa akin, humingi ng pandagdag raw sa hospital bill at mga gastusin dala ng kanyang panganganak. Buti na lang, Tito Makoy, at sa government hospital lang nagsilang itong si Cindy. Kaya hindi naman gaanong masyadong malaki ang bill. Napilitan din akong magbigay, Tito Makoy, kahit na hindi na kami nag-uusap. Ipinaabot ko na lang ito sa kaibigan ko. Hindi ako pumunta sa ospital. Hanggang sa lumalaki ang bata, kung ano-ano pa ang kanyang hinihingi sa akin. Alam mo, Tito Makoy, yung mga paghinging, mauobliga ka talagang magbigay. At noong lumalaki na nga ang sanggol, nagpadala sa akin ng MMS si Cindy. Larawan ito ng bata. Ang cute ng bata, Tito Makoy, ngunit malabnaw pa rin ang aking pakiramdam, ang pagtrato ko dito. Kasi Tito Makoy, sa tingin ko, ginagamit ni Cindy ang bata para mapilitan akong panagutan silang mag-ina. At noong nagdiwang ng unang kaarawan ng bata, ipinaalam din sa akin ni Cindy bago ang pagdiriwang. Ngunit Tito Makoy, hindi ako pumunta. Kasi nga baliwala sa akin ito. Subalit kahit papaano, para wala siyang masabi sa akin, wala siyang maisumbat,
Nagbigay rin ako sa kanya ng kaunting halaga na pandagdag sa handa. Kasi Tito Makoy, break na nga kami kung tutuusin. Naghahanap na ako ng bagong karelasyon. At ang iba pang mga dahilan, Tito Makoy, sa hindi ko pagpunta sa unang kaarawan ng bata. Unang-una, natatakot ako sa mga magulang ni Cindy at mga kapatid nito sa pamilya nila. Kasi malay natin, Tito Makoy, galit ang mga ito sa akin. Kahit pa hindi nila ako saktan ng pisikal kung sakaling pupunta ako roon, ngunit ini-imagine ko lang, Tito Makoy, ang matatalim na tingin nila sa akin. Yung kung ang tingin baga ay nakakapatay, mamamatay ako sa tingin pa lang nila. Kaya naman, Tito Makoy, talagang hindi ko inisip na pumunta sa unang kaarawan ng bata dahil nga sa mga pag-aalangang iyon. Hapon ng Linggo, Tito Makoy, malakas ang radyo sa bahay namin. Isang FM station ang pinapakinggan ng mga magulang ko madalas araw-araw. Biglang tumigil ang musikang pinapatugtog sa radyo. Merong flash report. Merong sunog doon sa barangay nina Cindy. Hindi ko gaanong pinapansin ang flash report sa radyo, Tito Makoy, kasi meron akong ginagawa. Ngunit biglang tumawag sa akin si Benji, ang kaibigan ko, yung nagrito sa amin ni Cindy. Pre, doon kina Cindy ang nasusunog ng mga bahay. Katabi ng bahay nila, kasama ang bahay nila sa mga nasusunog. Ito, Tito Makoy, ang sinabi sa akin ni Benji. Sa aking narinig, Tito Makoy, hindi ko alam kung bakit at tila parang biglang merong bumulong sa akin. Ang mag-ina mo. Yan ang parang narinig ko, Tito Makoy, sa aking tainga. Kaya tila bigla akong nagising mula sa mahimbing na pagtulog. Kinakabahan, biglang nag-aalala sa mag-ina. Benji, pre, sige, puntahan natin sila. Daanan mo ko dito sa bahay, dalhin mo yung motorsiklo, please. Puntahan natin sila. Ito na, Tito Makoy, ang pakiusap ko kay Benji. Ang bahay kasi ni Cindy, napapaligiran ito ng mga bahay na gawa sa light materials. Iskinita ang dadaanan papasok sa kanila. Bago sa kanila, sa may tabi ng kalsada mismo, mga bahay na light materials din ang pakagawa. Sa likuran at harapan nila, sa may kabila ng iskinita, ganoon din, Tito Makoy. Literal na napapaligiran sila ng mga bahay na gawa sa light materials. Ang lugar kasi ni Cindy, Tito Makoy, squatter area ito, kahit na hindi naman lahat na nakatira doon ay mga squatters. Kaya lang squatter area ito. At ilang metro mula sa harapan ng bahay ni Cindy, dead end na ang iskinita, likuran ng bahay na rin ang makikita mo. Pagdating nga namin doon, Tito Makoy, nagkakagulo ang mga tao. Abala ang mga bombero, naglalagablab na apoy ng sunog ang nagahari sa harapan namin, sa harapan ng mga tao. At nasa gitna ng naglalagablab na apoy, ang bahay ni Cindy. Kasama ito ng mga katabing bahay, yung iba natupok na, ngunit yung bahay ni Cindy, kitang-kita kong nilalamon na ng apoy. Diyos ko po, sana nakalabas yung mag-ina. Iyan, Tito Makoy, ang wika ko sa sarili ko sa sobrang kaba na aking nararamdaman. Sinusuyod kagad ng aking mga mata ang mga taong nasa paligid. Hinahanap ko ang mag-ina, si Cindy at ang bata. Wala akong makita, Tito Makoy, kahit na yung mga magulang at kapatid ni Cindy, hindi ko rin makita. Ano pre, nakita mo na sila? Yan ang tanong sa akin ni Benji. Hindi pa nga pre, wala sila sa mga taong nakatayo, sa mga taong nagmamasid, yung mga taong nakalabas sa nasusunog. Pre, natatakot ako. Sana naman nakalabas yung dalawa. Natatakot ako pre. Ito, Tito Makoy, ang sagot ko kay Benji na hindi ko na talaga maitatagong natatakot ako ng husto para sa mag-ina. Patuloy akong nag-iikot, Tito Makoy, pumapasok sa mga maliliit na sulok.
Basta yung inaakala kong pwedeng masuotan ng tao, tinitingnan ko. Ngunit Tito Makoy wala. Hindi ko makita ang mag-ina at maging ang isa man sa mga kapatid at magulang ni Cindy, hindi ko rin makita Tito Makoy. Nagtatanong ako Tito Makoy sa mga taong naroon. Yung iba wari ko'y isa sa mga nasunugan, yung bahay natupok na ng apoy. Ang iba naman nag-uusyoso. Ngunit Tito Makoy, pare-pareho lang ang kanilang sagot sa akin. Hindi, wala, hindi nila nakita si Cindy at maging ang mga magulang at kapatid nito. Kaya Tito Makoy lalo akong nababahala. Tumigil ako pansamantala sa aking pag-iikot. Pinakawalan ko ang takot ng aking nararamdaman at ang konsensya na aking dinadala. Tito Makoy, sa harapan ng kaibigan kong si Benji, naiyak talaga ako kasi nag-aalala ako sa mag-ina. Pre, tingnan kaya natin doon sa kabilang iskineta. Baka doon sila lumabas. Yan ang wika sa akin ni Benji nang makita niyang umiiyak na ako Tito Makoy. Ngunit sa tingin ko Tito Makoy, imposibleng doon sila lumabas kasi nga sarado sa likuran ng bahay ni Cindy. Mga kabahayan ang narito. Ganoon pa man, nagbaka sakali kami ni Benji kaya lumipat kami ng lugar. Pagdating namin sa kabilang iskineta, kaagad kong sinuyod ang mga taong nakatayo rito, yung mga nagkukumpol-kumpol, mga nag-uusyoso at nagmamasid. Sa tingin ko Tito Makoy, ang ilan sa kanila nasunugan rin ng bahay at dito sila nakalabas. At sa aking ginagawang pagsuyod Tito Makoy sa mga taong naroon, sa wakas Tito Makoy, natanaw ko si Cindy. Dali-dali akong lumapit dito. At sa unang pagkakataon Tito Makoy, nakita ko ng personal ang anak ko, karga-karga siya ni Cindy. Alam mo Tito Makoy, niyakap ko kaagad ang mag-ina habang umiiyak na ako Tito Makoy, hindi ko na mapigilan. Salamat, salamat at ligtas kayo, salamat. Yan Tito Makoy, ang wika ko habang yakap-yakap ko ng mahigpit ang mag-ina. Sa pagkakataong ito Tito Makoy, gumagana sa akin ang pagiging ama sa anak ko. Kasi parang merong sumakal sa akin nang makita kong may plaster sa noo ang anak ko at may bakas ng dugo sa kanyang mukha. Nasugatan ito. Nalunod ako Tito Makoy sa awa ko sa anak ko. Ngayong nakikita ko siyang merong sariwang sugat sa kanyang noo. Kinuha ko siya kay Cindy Tito Makoy, kinarga ko ang anak ko sa unang pagkakataon. Wala akong tigil sa kahahalik sa pisngi ng anak ko. At maging ang pagkakakarga ko sa kanya, yakap na yakap Tito Makoy. Ganito pala Tito Makoy ang pakiramdam kung isa kang ama. Nakikita mong nasaktan ang anak mo, mas higit na masakit ang nararamdaman mo. Ikaw ang mas higit na nasasaktan. Ngayon ko lang ito Tito Makoy nararamdaman na nakikita ko ang anak ko at sa unang pagkakataon, yakap-yakap ko siya. Noong humupa na ang aking sariling tensyon sa panig ko, patuloy pa rin sa paglaban ng apoy ang mga bombero. Inakay ko ang mag-ina patungo sa isang tindahan. Alam ko Tito Makoy, uhaw at gutom ang mga ito, ngunit hindi lang nila nararamdaman dahil nga sa mataas na tensyong nagaganap sa pagkasunog ng bahay nila. Sa tindahan Tito Makoy, binilhan ko ang mag-ina ng maiinom na malamig at makakain. Merong sandwich na binibenta rito. Binili ko para sa mag-ina. Si Cindy, uminom lang ng malamig na tubig. Wala raw siyang ganang kumain. At umiiyak ito Tito Makoy dahil nga sa pagkatupok ng kanilang bahay at wala man lang silang nailigtas na kahit na isang gamit. Ang anak ko naman Tito Makoy, inosente sa nangyayari ngayon. Kumakain ito, payapang-payapa at palagay na nakaupo sa hita ko. Kalong-kalong ko ang anak ko Tito Makoy. Alam niyo po, tuluyang lumambot ako sa anak ko kasi ngayon lang kami nagkita ng anak ko. Ngayon ko lang siya nakita. Ngunit tila yata
Ramdam niya Tito Makoy ang dugong nagbubuklod sa aming dalawa. Kasi panatag na panatag siyang nakaupo sa hita ko habang hawak-hawak ko siya. Kaya magpahanggang dito Tito Makoy, hindi ko pa rin mapigilan ang pahalik-halik sa anak ko. Ito'y dahil nga sa takot na aking naramdaman, konsensya at pasasalamat na malaki dahil buhay ang anak ko, buhay ang mag-ina. Ang bata Tito Makoy, kitang-kita ko na uhaw talaga ito at gutom na gutom. Naubos niya kaagad ang sandwich na ibinigay ko. Anak, gusto mo pa? Iyan Tito Makoy ang magiliw na tanong ko sa anak ko. Tumango siya Tito Makoy at muli kong pinapili sa tindahan kung ano ang gusto niyang sunod na kainin. Sandwich pa rin ang pinili ng anak ko kaya bumili pa ako ng isa pa. Bagamat hindi na naubos ng anak ko yung pangalawang sandwich, ngunit Tito Makoy yung 12 ounce na soft drink na binili ko, naubos niyang inumin ito at binigyan ko pa siya ng malamig na tubig. Pinagpapawisan ng husto ang anak ko pagkatapos niyang kumain. Ako naman Tito Makoy, matyaga kong pinapahid ang kanyang pawis na dumadaloy. Pagkatapos na pagpawisan ng anak ko, inantok ito Tito Makoy at nakatulog habang karga-karga ko siya. Tito Makoy, ang sarap pala sa pakiramdam na ang ulo ng anak mo nakasanday sa balikat mo. Nakayakap ang kanyang mumunting braso sa liig at balikat mo. Yun ang nararamdaman ko Tito Makoy, na nakayakap sa akin ang anak ko at tulog ito sa aking balikat. Yung kanyang mainit na hininga, nararamdaman ko rin. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganito Tito Makoy. Yan ang pakiramdam na nakaalis ng tensyon na nararamdaman ko mula pa kanina. Nasugatan pala ang anak ko Tito Makoy noong papalabas sila papalayo sa bahay ni na Cindy noong malapit na itong kainin ng apoy. Ang ginawa ng mga tao, giniba ang isang bahagi ng bahay na nasa likuran ni na Cindy. Dito lumabas ang pamilya ni na Cindy at ang iba pang kanilang kapitbahay na kasama sa mga nasunugan. Sa kanilang pagmamadaling makalabas at makatakas sa apoy, nagitgit ang noo ng anak ko sa isang matalim na bagay. Nasugatan ito at dumugo. Kaya kitang-kita ko na merong bakas ng dugo sa kanyang mukha kahit na nilinisan na ito ni Cindy. Sa pagkikwento sa akin ni Cindy ng pangyayari Tito Makoy kung paano sila nakalabas, lalo akong nakaramdam ng takot. Kasi nga, muntik na pala silang matrap talaga sa nasusunog na bahay. Naapula ang apoy ng mga bumbero ngunit mahigit 20 kabahayan ang natupok sa sunog, kasama ang bahay ni na Cindy. Ngayon kailangan nilang manatili sa evacuation center lahat ng mga pamilyang biktima, yung mga nawalan ng tirahan. Dito Tito Makoy, hindi na ako pumayag na hindi ko maisama pag-uwi ko sa bahay namin ang mag-ina. Sa una ayaw ni Cindy dahil marahil Tito Makoy nag-aalangan, nahihiya o kaya naman hanggang ngayon taglay niya pa rin ang hinanakit sa akin at galit. Kasi nga hindi ko talaga sila inaasikaso mula noong ipagbuntis niya ang anak namin nung isilang ito at hanggang sa nagdiwang ng unang kaarawan. Kaya naiintindihan ko si Cindy sa kanyang nararamdaman. Subalit Tito Makoy, ginawa ko na ang kinakailangan kong gawin. Nanindigan na ako na mismo ang nagdesisyon at ako na ang nagpumilit na isama ko ang mag-ina sa bahay namin. Kasi Tito Makoy, saan mananatili ang mag-ina ko? Paano sila ngayong natupok ang kanilang bahay, wala ni isang gamit silang naisalba. Kaya pumayag si Cindy na sumama sa akin silang mag-ina. Pagkatapos ko Tito Makoy na humingi ng tawad sa kanya at amuin ko ito. Humingi talaga ako ng tawad dahil nga sa
napakalaking pagkakamaling nagawa ko sa kanilang mag-ina. At pagdating naman sa bahay namin, nagulat ng kaunti ang mga magulang ko, lalong-lalo na ang mama ko. Ngunit, alam mo Tito Makoy, nakita ko rin siyang masaya ang kanyang mukha. Kasi sa unang pagkakataon, nakita nila ang anak ko, si Kurt. Kurt ang pangalan ng anak ko, Tito Makoy. Ang kanilang pinakaunang apo. Dati na Tito Makoy na may alam ng kaunti ang mga magulang ko tungkol sa amin ni Cindy at sa anak ko. Subalit ngayon Tito Makoy na narito ang mag-ina ko kaharap nila, pinagkwento ng mama ko si Cindy. Matapos Tito Makoy na malaman ng mama ko ang lahat-lahat mula ng pagbubuntis ni Cindy at hanggang sa naganap ang sunog, kung papaano sila nalagay sa panganib, kung paano sila muntik ng matrap sa sunog. Alam mo Tito Makoy, gusto akong hampasin ng walis tambo ng mama namin. Galit na galit ito sa akin. Ang pagdadala kong ito sa mag-ina sa bahay namin, ito na ang naging daan para sa aming tuluyang pagsasama ni Cindy. Hanggang sa nagpakasal kami Tito Makoy, nakabuo na ang aming pamilya. Alam mo Tito Makoy, sa pagdaan ng mga araw sa aming pagsasama, yung pag-aalinlangan ko noon na magpakasal kay Cindy, nawala lahat iyon. Nawala nang makita ko kung paano niya ako asikasuhin at kung paano niya alagaan ang mga anak namin. Bagamat kasi Tito Makoy noon sinasabi ko na hindi siya yung tipong pakakasalan ko, ngunit may pagtingin rin naman ako dito kay Cindy. Kasi nga Tito Makoy, hindi kami makakagawa ng pribadong bagay kung wala man lang akong pagtingin sa kanya kahit na kaunti lang. Mahal ko rin naman talaga itong si Cindy sa una pa lang. Noon nga lang hindi ko nakikitang siya ang ihaharap ko sa dambana. Subalit Tito Makoy, sa aming pagsasama, nakita kong maling-mali pala ako. Kasi noon hindi ko nakikita kay Cindy ang mga magagandang katangiang meron siya. Ngayon, kitang-kita ko na ramdam ko na at masaya ako sa aming pagsasama. Si Kurt nga pala nasundan pa ng 3 pang anak namin. Sa kabuuan Tito Makoy, meron akong 4 na anak. Panganay lalaki si Kurt, sumunod 2 babae at ang bunso namin ay lalaki rin. At sa ngayon Tito Makoy, malalaki na lahat ang mga anak namin. Konting panahon na lang Tito Makoy, papasok na sa college ang panganay kong si Kurt. Yung sunog na tumupok sa kabahayan, kasama na ang bahay ni Cindy noon. Alam mo Tito Makoy, kung sakaling biro man iyon sa akin ng tadhana, hindi ko gusto ang ganoong biro ng tadhana. Subalit, iyon ang nagmulat sa akin para maging lalaki, para harapin ang responsibilidad. Kasama ang matinding takot noon, nagpapasalamat din ako sa Diyos kasi binigyan niya ako ng pagkakataong maitama ko ang aking mga maling ginagawa at naituwid ko ang mga dapat kong ituwid. Tito Makoy, natatandaan kong minsan sinabi mong kinakailangang pagyamanin kung binigyan tayo ng anak. Kasi maraming mag-asawa dyan naghahangad na magkaroon ng anak, handang ibigay ang lahat na pangangailangan, maging ang mga luho. Ngunit, hindi sila nabibiyayaan kahit isa. Alam mo Tito Makoy, ako mismo makakapagsabing sang-ayon ako sa sinasabi mong ganoon at totoo yan. Tama at kinakailangan lang pagyamanin natin ang pagkakaroon ng anak. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Maraming salamat. Sana po piliin nyo at ibahagi nyo dito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Jose. Maraming salamat Jose sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sige, ipagpatuloy mo ang iyong pagiging ama, ang pagiging padre de pamilya. Huwag ka nang gagawa ng kalokohan. Hindi na kita sisermonan kasi itinuwid mo at nakita mo ang iyong pagkakamali, kaya
Natutuwa ako sa ginagawa mo ngayon na pinagyayaman mo ang iyong pamilya. Sa muli, Jose, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout. Shoutout kay Victor Bueno ng Imus, Cavite. Si Victor Bueno pala, tubong Tabaco Albay ito, Uragon din. Ngayon nakatira na sila sa may Imus, Cavite. Maraming salamat, Vic, sa pakikinig at sa suporta. Siya nga pala, alin yung sinasabi mong thanks so much for granting my request? Alin ba yun? Nag-request ka rin ba na isama kita sa naghahanap ng forever or humihingi ka lang ng shoutout? Paki-comment mo nga kung aling request yun na sinasabi mong pinagbigyan kita. Maraming salamat sa iyo, Victor Bueno. At shout out din kay Ryan Limorin. Maraming salamat sa pakikinig at sa suporta, Ryan Limorin. Shout out sa iyo. At shout out din kay Chino Pasha. Ang sabi ni Chino Pasha, silent listener here, I'm Chino Pasha. Shout out from Riyadh, Saudi Arabia. Tubong Pampanga pala itong si Chino. Maraming salamat sa iyo, Chino Pasha, at shout out sa iyo. Shout out din sa mga kasamahan mo at sa lahat ng mga kababayan natin na nasa Riyadh, Saudi Arabia. At gusto ko ring i-shout out si Craig Gida. Tama ba yung pagbigkas ko ng apelyido mo, Gida or Hida? Bibigkasin muna kita ngayon na Craig Gida. Maraming salamat sa iyo, Craig Gida. At nagtatanong si Craig kung wala pa si Tim. Sino bang Tim yung sinasabi mo? Si Tim ba na yung kaibigan ni Harold? Yung kwento ni na Harold at Mitri? Si Tim, may asawa na si Tim. Kung si Tim na kaibigan ni Harold ang itinatanong mo, may asawa na si Tim, may pamilya, at yun nga ang pangalawang kwento na ipinadala ni Harold. Nagkita na silang magkakaibigan. Nagkita-kita na sila sa bahay mismo ni Tim. Maraming salamat muli sa iyo, Craig, at shout out sa inyong lahat dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. At gusto ko muling i-shout out si Carlos Jose CJ ng Chicago, Illinois. Maraming salamat, CJ, sa pakikinig, at shout out sa inyong lahat dyan sa Chicago, Illinois. Sa lahat ng mga kababayan, mga kasamahan natin sa Tati. Ingat lang kayong palagi at maraming salamat. At si Rodney K. Rubin, hinahanapan na natin siya ng forever, nasa Team B. Ngayon, gusto niyang magpa-shoutout dito sa upload na ito. Kaya i-shoutout natin si Rodney K. Rubin na isa sa mga naghahanap ng forever. At shoutout din kay Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Maraming salamat, Tino, sa tuloy-tuloy na pakikinig. Shoutout sa iyo. Siya nga pala, kung nakikinig ngayon, si Arman, yung letter sender natin sa kwentong sinusundan nito, yung nabisto ang lihim namin ng amo kong lalaki. Arman of Netherlands, basahin mo ang comment ni na Boy Robles, EG8481 at Troy Manggibin. Pag nabasa mo ang kanilang comment, kahit papaano, sigurado ako na kahit papaano makakaramdam ka ng gaan sa iyong dibdib. At siya nga pala, maraming salamat muli sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon na Boy Robles, EG8481 at Troy Manggibin, shout out rin sa inyong tatlo kahit na hindi kayo nagpapa-shout out. I-shout out ko na kayong tatlo. Maraming salamat din sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. At shout out muli kay Adon Vlogs ng Dubai, United Arab Emirates. Maraming salamat, Adon Vlogs, sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever. Para sa mga bagong tagapakinig natin, yung ngayon pa lang nakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga taong babanggitin ko, naghahanap yan ng forever. Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito at si Neil R. Ang mga pangalang binanggit ko, naghahanap yan ng forever. Yung mga naghahanap rin ng forever dyan, pakikontak na lang sila para meron ng sumunod sa magandang kwento ni Faustino Fabro.
Sa muli, maraming salamat sa inyong tuloy-tuloy na suporta at sa mga nais pong magpa-shoutout, pakisulat sa pinakahuling upload. Palagi po kayong magsusulat ng inyong pagnanais na magpa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magpadala ng kailang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat palagi at harinaway sumainyo ang biyaya galing sa itaas.